welcome to the Angels podcast. So for tonight's episode, we have guests with letter S, or we have multiple guests for tonight. So don't forget to like the channel, to watch the video, and hit the notification bell. So see ya. Hello everyone, welcome back to the Angel Podcast. We are joined here by one of our childhood friends, our church mates, magkakasamang lumaki sa church. Walang iba kundi yung mga Cedillo sisters. Okay, Cedillo sisters, please introduce yourself. So I am Jehiyad, which means the Lord. So I am Jehiyad, which means the Lord liveth. I am Shemida, meaning ito covenant name ko, the name of knowledge that puts knowledge. And I am Jaciel, which means God's fruit. Wow. And I'm joined here today, guys, by one of our fellow co-hosts. Yes, sir. Brother Jeremiah. Hello. So, it's been a while since nakasama siya sa podcast. Yeah. Pero since very close friends siya with the Cedillo sisters, he decided to join today's episode. And we are here today to hopefully, again, give you guys valuable lessons that could help you with your life. With all ages, mapabata man or kahit mga matatanda, I believe that our stories, we can all learn from each other. And the testimony of Jesus na meron ng bawat isa is something that we should not be ashamed of. That's why I invited them here, because I know they have a message today for you guys. So, Cedillo sisters, yun na lang tatawagin, hindi ko nakaiisip. Cedillo sisters, why don't you share your experience growing up sa church, especially sa The Lord's Hand? Una na ako kasi alam ko may nahihiya silang dalawa. Okay, go. Okay, so we started sa TLH Children mga around year 2000. Nai-invite lang kami noon. Meron pang every Saturday noon. May Saturday, parang Saturday Bible school sa T-Conception pa noon. And then, di rin kami regular umaattend noon. But then, later on, naging interested na rin kami umattend ng mga Sunday. Si mama yung nagko-commit talaga ngayon. Hindi pa siya masyado umaattend noon. So, nauna kami. So, dahil yun, yung may mga turo, ganyan, may mga friends and everything. So, nag-enjoy kami doon hanggang sa si mama, umaattend na rin siya. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na kami, hanggang gumraduate, gano'n. So, maraming mga naging kaibigan, no, na yung iba ngayon, wala na, hindi ko na nakikita, di ba? Yung iba naman, nandyan pa, Pini, yan, si Jeremiah, mga kasama ko na children. No. Yun, so which No is choice kayo. nakakatuwa na until ngayon, nakikita ko pa yung mga dati. Diba? And marami din mga naging life lessons and struggles din talaga kahit na dito na sa church lumaki. I doubt ko lumaki ba. Parang pag ganun kasi laki. Tumanda sa church. Tumanda lang. Oo. Tumanda. Pero very tag dito. Ako mismo na-inspired ako sa sarili ko sa buhay namin, no. Thinking how far we have come with the Lord, di ba? Yung mga pinagdaanan namin na hindi ko naman ini-imagine na napagdaanan pala namin yun, di ba? Yung nalagpasan pala namin yun. So, nakakatuwa. Talaga masaya talaga yung sa children, diba? Kahit alam mo, nakikinig-kinig ka lang, pero meron palang naitatanim. Tapos nagiging part pala yun ng growth ko habang tumatanda ako. So, ako. So, ako yung pinaka very distant sa kanila. So, I have my own world. Alam naman nila yan. Second child. Yeah, second child. Second child. Black sheep. Kasi ako yung pinaka-tamad din sa kanila na sumama. So, on and off din ako nun before sa children. So, I prefer to just stay at home. Tapos, pag niyaya nila ako, pumunta din ako hanggang sa, kinalaunan.
So, nagtuloy-tuloy din ako sa church. So, before kasi, hindi rin ako, I'm very introvert eh. I could last for a day without talking to someone. So, I have my own world. And growing up in church, syempre, you are surrounded by people, by children din na, ayan, katulad ninyo. So, nung una, I was forced to mingle. So, kasi lagi ako sinasabihan, tahimik ka, ganyan. So, noong una, it was just an obligation for me to talk to to other kids na para hindi masabihan na mag-isa ka lagi or what. But I am happy being alone din. Pero as time goes by, yung tama yung sinabi ni Shemida na as I hear the word of God, it really changed me kasi I have so many character attitudes na bago through the children church. And kung titingnan ko before at sino ako ngayon, it really was a foundation sa akin of how I am serving God right now. So, nung bata ako, talagang tahimik lang ako. Sa Gedli. Si Jean tahimik. Ako talaga yung last na... Ano ba yung uso pa ako yung mga eyeliner, tapos may mga black. Kasi nga may sarili nga akong mundo. So, parang that time. Oo, kasi parang nung time namin, ang dami ng mga kabatch ko na, parang nagko-commit na din sila. So, nung pag-graduate na kami sa children, so nagpapa-worker na sila. Tapos ako, parang, I was very fearful that time kasi paano na yung mga gusto ko, paano na yung mga, hindi ko na magagawa yung iba. So, may mga worldly songs, ganyan. Then, tonight will be the night that I will fulfill. No again. Oo, tapos yung mga ka-batchmates ko, they were, sino mga ka-batchmate mo? Sila Princess Cabrera, okay. Tapos sila, Pastora Jen. Pastora Jen, ate mo. Tapos, sila yung iba, nagsialisan na din. So, that time, it has put pressure on me na, yung mga kasama ko, worker na, tapos ako na lang matitira. So, ganon. So, I started with that. Nagkaroon ng peer pressure sa akin. And then, sabi ko, sige, na din ako, worker na din ako. But, little did I know na talagang nagkaroon din sa akin yun ng impact na as I go to church, I tried to have friends din na serving God. Doon ako nahatak hanggang sa, that was 2008 na I fully committed myself to the Lord. Na nagtuloy-tuloy na talaga ako in serving God. So, yun yung mga children days ko. Nauna ay napilitan lang ako hanggang sa lumago ako. Oo. Sigurado. Of course. Oo, yun talaga yung reality doon. Pero ang age gap ninyong dalawa? 3 years. 3 years? Tapos yes. ikaw kay Ate Shen? 1. 1 year lang? Okay. Tapos eto? 7 years kami. Ang layo. Actually kasi si Ate Shen, siya yung unexpected. Tapos ako... Paano unexpected siya? Mas okay naman unexpected kaysa unwanted, di ba? Kasi ako yung unwanted. So meron unexpected. Biggest scoop. Kaya pala nagpapakaimot. So, hindi naman dahil... Actually, Finny, I knew it late na din. So, si Ate Shen yung unplanned, ako yung unwanted kasi I'll be open. So my mom, she confessed it to me and asked for forgiveness naman na pinalaglag niya ako. Tinry niya ako ipalaglag. So I can remember kung gaano kadami yun. Hindi ko na matandaan 3 times ata. Yung thought na yun. And then iniingi yun ng forgiveness din sa akin. Out of wedlock ba si Ate Shen?
Oo. Mga ganun kasi. Hindi pa nung sila kasi. nagpakasal sila. Buntis na Parents si ko, mama. buntis na si Mm. Okay. Parang ilang months na siya. So, ilang taon si mami niya? Kaya ito siya. 20. I think, 20 to 21. Baba. 21. Ay, baba. Oo, Baba. kasi bata, boss, nung ang bata. pinanganak ako, Boss, ang bata, boss. Nasyak ako eh. Ngayon ko lang nalaman itong information natin. alright. So, unexpected, unwanted, ikaw. Wanted ako. Confidence. Confidence. Wanted ako, pero We can see why. hindi lang ina-expect yung yung gender kasi they thought that boy ako. Dahil may two Kaya pala. sisters na ako panganay, pangalawa. So Kaya yung pala. pangatlo, they were expecting na na boy. Pero girl Boss. ulit. Tapos, Kung si Ate Shen, siya unexpected siya, unwanted, siya wanted. Ako unnecessary. unorthodox. Hindi ka naman kinailangan eh. Bakit ka pa lumabas? Bakit? Pero like 7 years. Ganun. Ay, kasi nag-ano na si Papa nun eh. Diba? Nag-work kasi siya abroad. Musician siya sa Thailand. Kasama niya yung mga kapatid niya. So parang banda sila doon. Tapos tumutugtog sila sa mga hotel, entertainment. So syempre, pag sa abroad, di ba matagal? Tapos pag umuwi, siguro na-miss nila yung bawat isa. Mga ganun. Wanted. Disclaimer. May disclaimer tayo. May lang mga Ayun. bata, huwag yung panoorin. Kaya after 7 years, ayan. Meron siya. So, ikaw? Ako naman, kasi nung pinanganak ako, nasa church na talaga. So, naging easy lang. Nung bata ako, madali lang sa akin kasi doon na din ako Sa bagay, lumaki. Tapos, may mga sa nauna Kyra na. Learning School din yung school ng church. Doon din ako nag-aral. So, yung mga nakakasama ko talaga is mga anak din ng pastor, mga anak ng mga naglilingkod talaga sa Kabatch mo na si Jeter? Ay, hindi. Or mas matanda? Mas matanda ako kay Jeter. Okay. Ang mga kabatch Mo? ko sila Daniel Mera. Okay. Sila Amul. Oh, yun. Sila Amul. Sila Amul. Okay. Sila yung mga kabatch ko. And yung iba din, syempre, ayun, di na mawawala yun is umalis na din sa San. Pero, ayun nga, talagang sinabi nila, as I go on talaga sa paglilingkod sa Panginoon. Actually, that time nung nag-children, hindi ako kumbaga, hindi ako napilitan na mag-worker. Nainip ako sa children. Kasi paulit-ulit So, ginamit mo yung pagiging worker para lumabas ng children. Iba kasi yung Buti pa siya, no? Iba yung generation nila. Oo. So, bakit, sino ba yung mga teacher ninyo? Kasi depende sa pagiging teacher eh. Oo. Kasi yung sa time namin medyo maayos-ayos yung mga teacher namin. Ha? Ewan ko lang kung sino. Maayos sa amin, sa sa amin inyo. ha? Kasi hindi ka naman namin kabatch eh. Sa bagay. Sino Sino ba mga... matatandaan mo din mga church pastors like Okay, alam ko na kagad kasi. Alam ko na. yung iba Si wala principal. na din sa TLH. Oh yes, yeah. Ayan. So, nagkaroon din talaga ng loneliness na mas naging interested ako dun sa nangyayari sa labas. Kaya kung nagagalit si Aja, like, kung ano yung nagiging Unorthodox response ka nga nila, talagang ano, bata. Yung ibang mga nasa Kakaiba labas gustong talaga. bumalik sa children pag nagagalit si Aja. Pero ayun nga, tsaka yung mga activity minsan, di ba, before nanonood ng film, nag-film showing sa labas. Sa bagay. And sa children kasi, parang nahinip ako kasi ulit-ulit magpapagames, tapos first magpapamisado, ganyan. So parang, nag-long talaga ako na makalabas. So, as early as 11 years, nakaka-11 years old ko lang, nagpaalam na ako kung pwede ako lumabas. Ikaw Ako na yung nagdesisyon. Nag-decision. Ako yung Bakit? Nagdesisyon na nagpaalam, siya. hindi ako pinalabas. Ang specific age is 12. Oo. Sa Dati kanya 13. Bakit din ba dati? Dati 13. Ako Ano? 13 ako 13 lumabas pa. eh. Yes. Kasi ako napilitan lang talaga ako lumabas. Pwede ka na sa labas. Mabait to. Kasi nung time namin, may habulan kami dati. Nung time ko hinahabol kasi ako sa children dati. Para lang makapasok ng children. Wala silang ganun mabait yung generation nila. Ayun. So buti pinayagan ka, 11 years old. No nga. Oo, nag-meet din yung Nung lumabas ka, nag-apply ka na for worker noon? Or hindi pa? Di pa. Lumabas ka lang talaga? 1 year din na attendee ako. Oo. Tapos nakaano pa din ako, di ba sa mentorship, puro worker lang yan. Sa akin hindi, pina-attenda din ako ng mentorship. So, ayun. After nun, siguro 2 years na uma-attend na ako. I mean, 1 year, yung 1 year din na uma-attend ako.
ayun na-enjoy ko din yung sa labas. Kasi, kumbaga yung mga sabi ko na nga ba pag ikaw nagsasalita, sa kalagitnaan ng sentence yung makakalimutan niyo kung ano yung sinabi. Sigurado na yun. Pasensya niyo na, guys. Dito yung, kasi syempre bunso ako so, magtrato sa akin bata. Pero pagka nasa labas kasi, mga matatanda na, mga mature na yung kasama ko, they treat me as, mature din. So, doon na-enjoy ko yon. Pero syempre, may mga pagkakataon din na habang nung nagka-worker, ganyan, nung masaya, ganyan. Pero nung nag-high school ako, senior high school, andyan yung talaga, may mga laban. Ang curious na sa labas. Pero ayun nga, nakakatuwa din, super grateful ako kay Lord kasi, ayun, yung foundation ko talaga is nasa the Lord's hand. And ngayon, as I grow talaga sa paglilingkod sa Panginoon, nandun talaga yung joy. Isa sa gusto ko din ma-share sa mga viewers natin, since magkakapatid kayo, definitely personalities magkakaiba. Yes. So, paano nyo hinandle yung personality like differences ninyo? Siyempre, madali na yung nagkakasundo kayo, sama-sama kayo sa church, ganito yung mga common grounds niyo, pero what if naman yung mga differences niyo, paano nyo hinahandle? Siguro, ipakilala muna natin Yan, yung personality. Individually. Anong Individually. I-assess ninyo yung Anong uri na species, diba? Mga species. Kasi yung panganay, si Ate Shen, siya talaga yung, syempre, the panganay, the responsible one. Diba? Sa kanya yung responsibility, expected sa kanya, may expectation sa kanya. So, Yes. mabait siya. Although, yung past niya, hindi rin masalimuot na drama. Pero, syempre, nung naglilingkod din siya sa Panginoon na bago yun. So, siya yung talagang, obedient talaga siya. Like, compliant siya. Si Jihia naman, siya yung, may sarili siyang mundo. Like, isolated. Wala pang COVID, pero isolated na siya. Pandemic na siya. Quarantine siya. Present ng pandemic. Oo, yun. Totoo yung sinabi niya, kaya niyang mabuhay ng walang kausap, ng siya lang. So, reserved talaga siya. Yan. Ako naman, kumbaga introvert yan, di ba? Ako naman, depende sa environment. I can mingle, ambivert, ambivert. Okay, I can mingle, pero I can be serious din at times. So sabi nga nila sa akin, nonchalant daw ako. Kasi kahit na may mga nangyayari ng mga ganyan-ganyan, may mga problema, parang wala lang sa akin. Parang wala lang ako pakialam. Exactly. Oo. Merong testigo. Yes. Si Jassel naman, sa aming lahat, siya talaga yung pinaka-friendly. Like, very friendly niya kahit sino, madali niyang makaibigan. Kasi hindi masyado. Si Ate Shen, possible. Pero siya talaga, as in, mga 5 minutes pa lang kausap, kaibigan niya na agad, gano'n. Siguro dahil sa children din. Kami kasi hindi. Hindi kami, parang nahihiya. Ewan ko, nahihiya lang akong, nakakausap ko yung tao, pero nahihiya ako na talagang lumapit. Siya kasi talagang, lalapit talaga siya, kukulitin niya yung yung kaibigan kasi maging best friend na sila. So kayo makipagkaibigan sa tao, like, on that day lang, pero next time, yung ikaw yung mag-approach, hindi niyo nagagawa yun, ganun. Oo, kasi nahihiya nga. Nahihiya ako, personally, nahihiya ako. So, yun yung mga personality namin, iba-iba talaga. Kaya pagdating din sa bahay, para kaming fruit salad, di ba? Halo-halo. Fruit salad. Sa isip nito. Halo-halo. Mekos-mekos kami. Nagutom, guys. Oo. Pwede naman chop suey. But, fruit salad. Fruit salad, di ba? At least, Tama, halo-halo. sweet. So yun nga, paano nyo na-handle pag nagka-clash yung mga personality ninyo? Pagdating sa pagka-clash ng personality, since kilala namin yung bawat isa, most of the time kasi, ito din isa sa mali namin before. Hindi talaga namin like, kino-confront. Parang, pag tinignan mo, maintindihan mo na yon. So, wala ka nang sasabihin. Paano, hindi namin kino-confront yung, kunwari, nag-away kami. Kunwari, nag-away kami, si Gia at saka ako. Alam namin may problema, pero hindi namin siya yung like, directly na pag-uusapan.
basta mamaya may gagawin na lang isa, matatapos na yung problema, tapos na yun. Hindi na namin yung mapag-uusapan. Ganon. So kapag may mga ganong instances na nagka-clash yung personality namin, nagigets ko yun kung bakit siya ganon, kung bakit ito ganito. Ang mali lang namin, hindi kasi namin siya na-address before. Hindi namin siya napag-uusapan. Kaya, syempre, eventually, nauulit siya ulit. Tama. Ganon. Hanggang sa, syempre, nakakapagsabihan na ng mga kung ano-ano, ganon, nakakapag-away, ganon. Pero so far, wala pa naman kami sakitan. Like, physical. Wala. Siguro dati, nung bata. Oo. Kasi, if I would add, nung bata, we resolved our differences sa sakitan. Talaga, doon naman yun eh. Kapag Hindi na kasi nararamdaman. Hindi na kasi nararamdaman. Hindi na nararamdaman. Did you remember the time na may nagbatuhan ng gunting sa atin? Gunting pa? Sa bunutan. Natatandaan ko lang, nabato ko siya ng something. Actually, yung buto sa ulo. Yung malaki. Hindi kasi it left a permanent scar sa akin. Siguro right by my eyebrows. So, takot ka sa kanya? Hindi ako necessarily takot. Pero I just don't want to engage. Okay. Totoo yung sinabi ni Shimida kanina. Like, the way we handle yung different personalities. Kasi ganito yan. The background, a little bit of background. Ate Shen was not, she hasn't been with us nung mga former years niya. Ganun. Nasa, siya, province. So, Asan that province? time, Negros Oriental. Okay. So, siguro mga ilang taon tayo nun? Siya kasi mga around 5 years old. Kasi parang 6 So 4 ako noon. I was 4 that time. So, bago siya, we thought na kami lang yung magkapatid. So, we didn't know na we have another sister from province. Tapos, nung dumating siya, kasi talaga si Ate Shen before, worst talaga siya. Pili talaga. Mini? Mini? Yung mic. Di ka naman nagsasalita. Kasi nag-agree lang ako. Siya, nagkukwento lang sila eh. Pasensya na ha. Background pa lang eh. Wala pa ako sa buhay nila nun eh. I mean, this is the amazing part Sige, kasi. iwan mo muna. This is the amazing part kasi nung bata siya, she introduced us to a lot of bad things. One of that is Kumbaga siya yung promotor. cursing. Cursing. seryoso? Tapos, cursing, yung tawag dito, manakit. Kasi before, meron kaming, may kasambahay kami, dalawa. May kasambahay kami. Kasi, syempre, parents namin, tsaka parents namin, both working naman sila that time. So, tinuturuan niya kami, saktan yung, pinapalo namin ng walis. Syempre ako, ilang taon ako noon, mga 2 years old. Absuelto before, ako doon, hindi diba? kami ganun dati. Pero nung dumating siya, she taught us that. So, that's the amazing part na talagang 180-degree turn yun sa personality niya ngayon. So, talaga, grabe si Lord pag nagbago. Oo. So, we deal conflicts back then. Ako, personally, syempre, kapag ka napuno na, bilang bata, talagang mananakit ako. And if hindi na kaya, kasi mostly sila dalawa magkasama, magsasarila ako, magsasalo ako. I have my own world. So, bahala kayo dyan. Hanggang sa magpansinan na ulit. But she's right kasi we haven't really addressed the issue. We just move on. We just continued hanggang sa meron na namang banibagong conflict. Tapos gano'n na naman na we thought na okay yon. Pagdating ng araw na nagkaroon na kami ng conflict, nag-iipon-ipon lahat. Kaya humahantong sa mas grabing conflict. So that was how we addressed it before. Di naman kayo pinapalagitnaan ni mami nyo? Ay, hindi. Binibigyan pa kami ng gunting. Promotor di pa rin. Siya talaga yung master promotor. Parang reverse psychology ba tawag? Reverse psychology na pag nag-aaway kayo, para tumigil kayo, ayan, gunting. Sige, mag-aaway kayo dyan. Ganito, ganyan. Pero kasi before, ito din yung namin, yung upbringing din namin before na parang kailangan marunong kaming i-handle yung own situations namin. Like,
timbakin mo kung yan bang problema mo, worth it ba yan na sabihin pa namin kay mama? Kasi that time na, syempre nung tumatanda na kami, si mama na lang dahil nasa abroad na yung father ko noon. So, parang worth it pa ba na sabihin ko sa kanya yung ganito kaliit na bagay? So, ganun din nakasanayan namin na pag mga maliliit na bagay at sa tingin namin, kaya namin siyang i-deal, di ayusin ko na to ng sarili ko. Kaya pag nalaman niya, either matagal na or tapos na, wala, either resolution na or wala na, long forgotten na siya. So, ganun yung mga naging personality namin sa bawat isa. Kaya hindi rin kami talaga ganun ka affectionate and open before. Yun yung wino-workout namin ngayon. Kasi syempre, kailangan yun eh. Dahil, yun nga, hindi naman talaga namin na-address yung pinaka-issue. Rather, tinatatakbuhan lang namin. Diba? Parang putting band-aid lang dun sa, sa sugat. Hindi naman talaga siya natitreat ng maayos. So, medyo magulo kasi yung differences nga, yun nga, hindi kami unexpected kaming kapatid. Tapos, kaming dalawa, akala namin kami lang. Then, after 7 years, meron pa walang isa. Ganun. Kaya, pero hindi rin talaga siya healthy yung ganong upbringing no? Yes. Like, masasabi niyo siya na you were forced na kayo mag-find ng solution para sa mga problems ninyo. Actually, kasi, Fini, before, when we were kids, we were taught early na maging independent. Kasi, syempre, my father was out in the country, tapos, nagtatrabaho siya doon. So, wala pa kaming muwang noon during that time if ever na may conflict na sila ni mama. So, si mama rin may trabaho. So, actually, naiiwan talaga kami sa bahay. So, although meron kaming kasambahay, pero yung hindi rin naman nagtagal eh. Tapos, by age 5 or 6, naiiwan na din kami. So, as early as that, marunong na kami sa bahay, magsaing, magluto, ganyan. So, iiwan na lang kami ni mama. And then, when it comes to school matters, ako personally, and I believe sila din, independently kami gumagawa. So, hanggat kaya pa namin, gawin, we will not address it to mama kasi, syempre, she has her own work din, ganyan. So, at an early age, we were taught na to be independent, kaya to solve the things, the agendas that we have on our own. Tapos, pag hindi na talaga kaya, dun lang kami. Yun lang, lalapit, gano'n. So, pero di ba kung titingnan naman natin sa side ng parents, ay di ko alam kung may nangyari ba sa inyo gano'n na, magtatanong din sila sa inyo, bakit hindi mo sinabi sa akin? Yan. Pag may problema kayo, may nangyari sa inyo, for example, may naging problem sa inyo, bakit di mo kasi sinasabi sa akin? Ba't di ka nag-open? Ganito, ganyan. Knowing at the back of your mind, doon nyo po kami sinanay, gano'n kami lumaki. May mga times ba na pinapagalitan kayo, lalong-lalo na kapag napapagalitin ka, bakit kasi may problema na pala, may maganda ka na palang iniisip, di mo pa sinasabi, ganito, ganyan. Pero ang pinaka-root kasi nun is, yun nga, kung paano kayo lumaki. Kasi din, sa amin, very seldom din kami tanongin ni mama ng ganyan na, ba't di mo sinabi? Ganon. More on, kapag nalaman niya na, na agad yun, discussion na. Discussion na agad yun. Or, about sa ginawa ko o ginawa namin. Wait, hindi na yung ito bang discussion na to is discussion for solution or discussion as condemnation? Sermon na talaga. Kami ay tawag dito, kami, rich in sermon. Yun yung literal na sermon on the sermon on the mount. Kasi bundok na siya. Kasi mountains of sermon. Yung tipo mag-open ka lang pero nauwi siya sa sermon. Ang hirap nung kasi di ba magkakaroon kayo lalo ng gap? Yes, exactly. Exactly. What happened? Ayun yung nangyari talaga. That's what exactly happened. Na nagkaroon talaga ng gap because of that. And mga recently lang or mga last year lang, ito lang medyo na-address talaga. Nung nagkaroon na ng transition kasi yung eldest namin, si Ate Shen, is syempre nag-asawa na siya. So may mga may transition. So, syempre, the responsibility ay ipinasa na at iba na din yung setup namin. So, doon na nagkakaroon ng mga exposition ng mga talagang
issue or mga talagang mga bagay na dapat na before pa namin dinil. So, yun kasi ang hirap nun, di ba? Like, at a certain point, di ba, tumanda na kayo, and then all of a sudden, kapag yan na nga, gusto nyo i-address, you would go back, way back. Yes, exactly. At nangyayari siya. Kapag nagkakaroon ng tawag dito, confrontation, sagutan. Hindi mo maiiwasan na Memories. maungkat yung before. Kasi nga unsettled nga Yun nga eh. Unsettled siya eh. Hindi mo naman talaga siya hindi naman talaga namin na settle, like na close yung door nung mga panahon na yun. Kaya anytime na magkaroon ng conflict, nauungkat. Kahit sobrang tagal pa. And ito pinag-usapan natin ito, like, between siblings lang to or towards your mom na? Lahat. Kami, sa amin. As a family, kay mama. Bilang mga magkakapatid. Nangyayari talaga. Kasi nga, ganun yung naging sistema, di ba? Iwas. Hindi Siguro naman pagdating sa amin, siguro pagdating sa amin na magkakapatid, syempre, we're closer, di ba? So, at some point, nakakapagsabi kami sa bawat isa. Although hindi kami ganun ka-close. Pero mas nasasabi namin yung mga conflict or mga agenda namin kaysa directly kay mama. So, pagka ganun, hindi naman talaga kami necessarily na humahantong sa ikaw nga ganito dati. As I recall, wala pa naman kaming ganong confrontation ni Pastora Shen, ni Ate Shen, and nitong mga kapatid ko. Pero during kay mama, yun nga ang nung nagkaroon na kami ng mga confrontation with my mom, so may mga ganong lumalabas. So, possibly niyan ang nangyari. Since hindi kayo makapag-open sa mother nyo, ang naging possible solution nyo is maging close sa isa't isa. Yeah. So that kung sakaling, diba? Eventually, di naman namin pinlano na wala akong masabihan, mga kapatid ko na lang. Pero eventually, dun kami na, tawag dito, na dodraw. Kasi syempre, common denominator namin yun na hindi kami makapag-open. Kasi alam na namin yung mangyayari. Yes. Mapapagalitan kami, masasermonan kami. Yun yung laging thinking namin. Totoo. So, parang yun yung nag-draw sa amin na para mag-open sa bawat isa. Pero, in a filtered manner pa din. Hindi pa rin all out. Hindi pa rin siya ganun ka-all out. May mga reservations pa din. Ako, personally. May mga reservations pa din ako pagdating sa kanila. Mga ganung pagkakataon. Kasi nga, hindi naman naging system. Yun. Which we are trying to break ngayon. Actually, kung titingnan mo, parang nakakatawa na ang tanda na namin. Tapos tsaka pa kami tuturuan yung sistema, yung aayusin, yung pagiging malambing sa parents. Ngayon pa lang namin siya ginagawa. At the age of 30. 27. 27 given pa eh. Yung 30 medyo na yun. Labas ka na ng kalendaryo. So, yun nga yung kagandahan ng continuously ka nag-serve. Tapos, I'm having fellowship with other people. Di ba, nakikita ko din yung mga buhay nila. Hindi talaga natatapos yung learning. Ano yung mga dapat baguhin. Ano pa yung mga dapat na i-deal. Ganun. Kahit gaano katanda, meron pa ring dapat na baguhin. One of the things kasi na gusto kong maintindihan din natin lahat is, yun nga, kung ano kasi hindi na-overcome ng simulan natin sa parents, mapapasa sa eldest, mapapasa sa second, mapapasa sa third. So, at the same time, during that time, wala ba kayo labang like awareness, self-awareness na, kailangan nating ayusin to kasi itong kapatid natin na mas bata, pinakabata, like, gusto pa ba natin na ganun yung mangyari sa kanya kung paano tayo hindi nakakapag-open? Wala. Meron kaming ganung usapan. Pero indirectly, not the same words na para si Jasil, di niya naman hindi. Para kailangan talaga kasi naming ayusin. Pero we are having the wrong
foundation and the wrong motivation to do it. Kasi ang gusto namin mangyari, parang ako personally, tanggap ko na gano'n na kami yung status namin kay mama. Tanggap ko na gano'n na kaming tatlo. Pero we don't want that to be the same pagdating kay Jaasiel. Kaya ang thinking namin is, sige, i-boost nyo na lang po kay Jaasiel. Kasi siya yung yung napagkaitan na. Diba, Unnecessary. Siya yung talagang pinaka-deprive sa amin. Seryoso? Deprived in a way kasi, di ba? Siya yung hindi niya na naabutan si Although nakapagkita sila pero very small pa siya nung bata pa siya talaga noon. Tapos siya din yung deprived as far as provision is concerned kasi syempre si mama nag-work siya. Pero that time, syempre matatanda na kami, mag-college na kami, di ba? So yung yung pagdating sa finances, more on sa amin na pupunta. Although siya, syempre nag-aaral siya dyan sa Kyra. Tapos yung di ba, nag-resign din si mama sa work kasi nag-full-time siya. So talagang, siya yung, deprived talaga sa amin. So ang gusto namin mangyari, akala namin that is the solution, the best solution na, like, we already accepted our status. Pero yung sa kanya, iba naman. Sa kanya na lang yung ayusin. Sa kanya na lang yung, yung bang, sa kanya na magsimula. Pero mali. Kasi yung sa amin, hindi naman siya hindi siya na-deal talaga. Hindi siya na-settle, di ba? We were also corrected in that area na hindi tama yun na si Jaasiel na lang para yung attention mo kayo sa kanya na lang. Kayo, anak din naman kayo, di ba? Kami, anak din naman kami. So, dapat maayos din talaga as a whole. Yun pag may inaayos kasi, hindi lang yung party, kundi dapat yung buo talaga. Totoo. You would go talaga back sa root, sa foundation kung paano nangyari lahat. Pero mahirap din kasi, syempre, di ba, ayaw din natin as much as possible maging disrespectful sa parents natin. But at the same time, you cannot address those things without being brutally honest. Yes. Na ito yung dinanas namin because of lack. Kasi hindi nyo din naman masisisi yung parents ninyo. Kasi isa nga meron ako nakitang quotation na you can't blame your parents because it's their first time na living, di ba? Actually, I'm very grateful talaga din kay mama. Even the tough love, yung the discipline, as in sobrang yung discipline niya din sa amin, yung paghihigpit niya. Later on, ito na tumatanda na ako doon ko na-appreciate yun. Although, may mga setbacks na nangyari. May mga naging effect, mga side effects din siya sa amin. And nagkaroon kami ng instance ng talagang confrontation. That is because may nangyari na dahil nga si Jaasiel nagkaroon siya ng struggle and she attempted na alam mo na maglayas, di ba? She attempted mag-prodigal. Pero hindi niya tinuloy dahil nahirapan din siya. So syempre, ang uusap kami, ano ba nangyari? Bakit ganyan? So, ang nangyayari kasi, hindi kami nagsisisihan, pero nauungkat kasi yung mga ginagawa niyo yan, tinuturo niyo kay Jaasiel, yung nakikita niya, ganito, ganyan. So kami this is now between you sisters against your mom? Yes, kay mama naman. Then, nagpo-pour out na kami kasi ako personally sinabi ko, naiyak din talaga ako sa kanya na dahil gusto namin mag-open. Kaya lang, every time na nag-o-open kami sa'yo, sinasermonan niyo lang po kami. And it's not building the relationship. So, syempre, the more na ganun yung nangyayari, might as well, choose ko na or piling ko na wag na lang mag-open kasi ganun mangyayari, parang lalo lang ako na-DDN, lalo lang ako na-oppress, ganun. Ganun yung sinabi ko sa kanya and that was actually the reality of what was also happening kay Jaasiel. Gusto niya mag-open pero siya makapag-open sa inyo kasi ganito, ganyan. Pinapagalitan niyo siya. Walang yung building up 'di ba kasi turo ni Aja, ni daddy mo na pagka merong pinagagalitan, may part ng pagagalitan siya, pero may part na building up din. Para syempre, hindi siya left na naka-sugatan. Meron pa rin siya something to hold on to para makapag-continue, di ba? Ma-motivation mag-continue. Kasi sa amin, on our case, dun lang sa part na sugatan, hanggang sugatan. Hanggang sugatan ka pala. Dun lang. Yun yung hinahanap namin, na yung building up part. Kasi yun yung
doon kami kakapit para yung Exactly. realization magtuloy-tuloy, di ba? Magtuloy-tuloy yung ma-realize, makita namin na oo nga, yung mali yung ginawa namin. Kaya lang kasi yun yung wala. And yun yung naging confrontation namin. And hindi rin siya nag-end na talagang maayos. Unsettled pa Actually, din. that time, first time namin siya, kasi siya yung mostly nagsalita nun. That time na confrontation. Wala na si Ate Shen yan. Ay, Wala na, kasal na siya. Nasa DM kami and under the process. Tapos siya, habang nagko-confront, narinig namin kumukulot na yung boses niya. Hindi siya Kumukulot? talaga, hindi na. Kumanta siya. Oo, tas kumanta bigla. Umiiyak na siya. Siya, kilala namin na hindi talaga siya papakita ng emotions. Ganon. Masaya, magpapakita siya. Pero yung iiyak. Kasi nasa isa din sa kasama sa upbringing namin is, pagka nagpakita ka ng gano'n, yung umiiyak ka sa problema, it's a sign of weakness. Ganun yung nakagisnan namin. So, during that time, kahit ako mismo nagulat ako na siya, ay, may ganyan ka pala. Hindi ko na rin napigilan kasi nga, naawa din ako sa situation ni Jassy. Dahil alam ko nga, na maraming mga bagay na hindi niya na-experience. Tapos, sabihin natin na may ginawa talaga siya. Pero kailangan niya pa din nung magbi-build up sa kanya. Pero yun nga, hindi niya mahanap. Actually, Finny, siguro sa amin, sa generation namin nila, Pastora Shen, ako, and then si Shamida, that could be somehow bearable, no, nakaya namin because thank God kasi we learned not to look at a person para mag-continue. Hindi kami dumepende or tumingin sa... Kasi kung tutusin, kung titingin ka sa tao, di ba? Talagang ma-stumble ka. But if you hold on to God, talagang magko-continue ka despite of all the challenges and that. So sa amin, kahit pa paano, we learned to look to the leaders, diba? We are inspired na magpatuloy dahil nandiyan yung training, nandiyan yung leaders. Pero kasi yung generation nila, Jasil, iba na. Which is, sa part din ni Mama, I understand kasi ang hirap maging nanay, tapos ang hirap din maging tatay. So that is the position that is that she's filling in. No, she has to be soft, or she has to be like a mother, but she has to also act like a father. Discipline. Diba? I remember nun, I don't know kung sino nagsabi nun, yung regarding kay Jassy, wala na ang tatay, wala pang nanay. Yun yung sabi ni Ate Shen kay Mama, na si Jassy wala na ang tatay tapos wala pa siyang nanay. Although physically speaking nandyan, pero yun yung function nga, yung yung relationship wala. So parang the same lang din as kay Papa, dahil hindi naman nakakausap, hindi naman yung build of relationship wala. So yun yung parang struggle sa kanya, struggle din kami, struggle din sa amin. Struggle lahat tayo. The struggle is real. Kasi Lahat tayo. physically present sila pero detached sila emotionally. I mean, pagdating sa provision, like my mom is very good at that. She will find ways to provide everything that we need kahit na napakahirap. Although hindi siya, it would not suffice, but she would really find ways. Kaya siyang BDO, no? We find ways. Yun nga, pagdating sa provision, nandiyan, present sila. Tapos syempre si Papa, nagpapadala from time to time, ganyan. Pero I remember that nung bata pa ako, siguro grade 2 or grade 3, syempre, may work si Mama tapos nabibigay niya yung like needs ko, ganyan. Pagka sa school, pag may mga requirements, bida ako dyan kasi lagi kumpleto kasi pag siya kay Mama, bibili niya talaga. Pero during that time na yung nag-decide siya na mag-resign sa trabaho, di ba yung ibang mga bata, mas magiging masaya sila kasi hindi naalis yung more time. More time. Sa akin, hindi lalo ko nalungkot. Kasi ibig sabihin, hindi na mabibigay yung yung gusto ko. So, before, ang thinking ko is, as long as nabibigay yung kailangan ko sa school, requirements ko, pagka may meetings, ganyan, pupunta pagkukuha ng card, yun yung pagiging parent. Pero,
syempre, habang Tumatanda. tumatanda, nakikita ko din yung ibang yung ibang mga peers ko. Bakit iba yung sa kanila, iba yung sa akin. Ganun. So, doon ko din nung nag-worker din, actually nung nag-worker ako, syempre, nagmamature na mumulat din ako sa mga Katotohanan. mga katotohanan, ganyan. Doon ko lalo na-realize na bakit ganun ako itrato? O ba't kami ganun itrato ni mama na somehow, nagiging grateful talaga ako kasi syempre single parent, tapos tumatayo din bilang tatay. Ganun. Although may mga times na may mga pagkukulang din, pero hindi ko na ina-address yun kasi madami na siyang ginagawa, ganyan, nag-full-time pa siya. So, tas house church pastor siya. So, ang hinahandle niya talaga is mga workers niya. So, ako, hindi ko na talaga address kung may problema man ako. Pero ayun nga, nakita ko din talaga yun na na hindi pala dapat talaga ganun. Or simula pa lang sa pagkabata ko, hindi pala naging tama yung Kasi ang nangyari kasi sa'yo, or hindi ko alam kung gano'n din sa inyo, like, nasanay kayo sa privilege na merong may ibibigay, merong napoprovide, merong resources, kumbaga. Now, hindi man kagrande, pero meron. Pero ang reality kasi yun nga, kapag tinanggal yun, may void, may hole. Which, dun ka nahirapan kasi nung nawala na yun, like, anong meron? So, as a parent, parang hirap mag-lecture ngayon no? Kasi parang tutulungan no? Kasi pero as a parent, like, anong pinapakita nila sa mga anak nila? Like, what's more important? Na meron kayo natatanggap from us. Kasi, like, for them, siguro, they feel satisfied, they feel strong whenever they are able to provide, they are able to give something. Pero ang problema kasi nun yun nga, kapag tumatanda na, di ba, natututo na rin yung mga bata, mga anak na, wag nang tumingin doon sa binibigay lang. So when all of that fades, what remains? Wala. Kasi yung relationship, wala. Hindi rin na-build. Hindi intact. So, ayun nga, yes, understandable na sa atin kasi syempre nag-grow na rin tayo na they had to do what they had to do. But they need to do something more now that we have grown up. So, I believe na it's work for both. Work sa parents, it takes work din sa mga kids na to try to confront in the most respectable way na meron pong isyong ganito, pwede po bang ayusin? Now, kung hindi man, at least may peace ka na meron akong strength na i-bring up to. Kasi ako, honestly, nakita ko yung naging struggle ni ate. Isa nga sa dahilan niya. Hindi ko gusto ilaglag si ate. Pero isa sa... Teka lang, abot sa kanila to. Wala, kasi relatable. Sabi ni ate. Okay. Ito. Sabi ni ate. Reference. Kaya magpapakasal na ako para umalis na ako dito sa bahay. Kasi like, ayun nga, yung nangyari din sa inyo because of something, yun yung void na nagkaroon kayo ngayon ng common denominator na nag-push sa inyo na yun, which is ganun din naman nangyari sa aming magkakapatid na may mga tayo na nag-open kami pero yun nga, very reserved pa din kasi nga kung ano talaga yung nakasanayan mo, ang hirap ma-break yung nakasanayan mo, yung culture. Tsaka yung thinking kasi na yung pag sinabi ko to, alam ko mapapagalitan ako, masisermonan ako or whatever. May fear. May fear. Na naka-instill na because hindi naman sa verbatim na sinabi na pag sinabi mo, papagalitan kita, kundi because of the results na nakikita na patuloy na nangyayari. Kaya nagiging, unhealthy talaga siya sa totoo lang. Because sinasabi nga sa mundo, di ba, ang foundation ng relationship is communication. And it's hard to grow in relationship without proper communication. And communication is listening and talking. Sa atin kasi nasanay tayo na ang parents ang talking, tayo ang listening. Listening. Kahit tumanda na tayo pa rin ang listening. And if ever we talk, disrespectful na sa kanila. Kaya, kasi... Actually, isa pang naging struggle namin dyan, Finny, is whenever we try to confront mama,
may strategy kami. So, hindi kami pwedeng sabay-sabay. Kasi ang feeling niya, pinagkakaisahan namin siya. Totoo. Tama. So, there will be a time na si Shemida muna. Ako lang. Shemida, Ako lang si Ate magsasalita. Shen. Si Ate Shen, lagi kasi siyang very soft kasi si Ate Shen. Although may diin yung sinasabi niya, may emphasis, pero hindi niya kayang talagang i-enforce yung sinasabi niya. Si Shemida, siya yung kumaga parang pambalanse. Si Jassiel medyo kasi tumataas yung boss. Ako, preferably, hindi Masyado kang pwede. emotional. Driven. Hindi. Pagka ako yung salita, hindi mo alam sinasabi mo. Kasi yan ang pwede. Totoo. Hindi wala mo sinasabi mo. Hindi mo alam yung sinasabi mo. Pero naiintindihan mo siya. Unnecessary pala talaga. Sino nagsabi sa kanya nun? Si Mama. Ay, ganun? Ay, pero, nagbago na si Mama. Ano na lang to? Kinukwento lang namin. To be clear, hindi na siya gano'n. Kuya Paki! Pero, Tama pala unnecessary ka pala. ay tama palang unwanted ako kasi wag ka talaga magsalita kasi ako, ang ending, away talaga. So, I have a very tough personality before. Talagang sumasagot talaga ako. So, yun yung isa sa mga, I acknowledge na talagang mali talaga yun. Like, sinasabayan mo pag tumataas yung boses. Yes. Hindi ako papayag na. Kumbaga, kasi nag-develop yun, nag-escalate yun eh. Lalo na nung time na ni Ate Shen. Na, kasi parang nadadala ako na, bakit hindi mo kayang maging strong. So, I'll be strong for you. So, pagka, si Ate Shen, tapos naririnig ko na overpower na siya ni Mama, tapos sumiyak na lang sa tabi si Ate Shen. So, ako na yung ang ending namin, mag-aaway talaga kami. So, pagka ganon, I realize na kapag may mga conflict, ako yung hindi talaga magsasalita. Oo, kasi para, I talked to Ate Shen about it din na sabi ko, ayoko na magkasala. Kasi parang every time na magsasalita ako, nagkakasala ako na instead na ma-address yung issue, lalo lang na-develop sa akin na i-disrespect, i-dishonor yung parent ko. Kaya after some series of conflicts, I decided na pagka nag-talk si Mama, tahimik na lang ako. So, Hindi talaga ako magsasalita. Masasabi niyo si Shemida ang pinaka-emotionally matured, like, intelligent, emotionally intelligent I think sa inyo? yes. Puro. I Kasi think yes. pagdating sa amin, si Ate Shen yung hindi sumasagot. Siya yung palasagot. Sagot. Ako, I can say, modesty aside, na pag nakakasagutan ko si Mama, nakikinig siya sa akin. I don't know why. Nakikinig siya sa akin. Kahit na pinagagalitan ko siya, nakikinig siya. Nagbibigay siya ng time makinig. Si Jassiel, yun nga, Siya yung walang karapatang sumagot. So, yun yung iba't ibang namin, function namin. So, hindi ko rin alam bakit pag sa akin nakikinig si Mama. Nakikinig siya, but not yung pakikinig na gagawin niya, susundin niya. I mean, nagbibigay siya ng time or ng space makinig. Hindi ikaw kasi matalim ka magsalita na masakit pero totoo. Alam mo yun? Na kailangan mo talaga. Totoo naman, wala namang mali sa sinabi niya. So, pero masakit lang. Bakit sa'yo? Ano ba? Sa akin, si more on, may kasaming emotion. Sa kanya kasi talaga. Example, like, ano yung sa'yo, ano yung sa kanya? Para din ma-distinguish ng iba. Ano yung sinasabi mo na? Kasi si Shemida, kahit paano, kapag nagsalita siya kay Mama, kahit hindi siya yung nag-escalate yung tone. Like, Nagagalit yung boses or yung mga words niya is paggalit, pero may pa rin, respect pa din. Nagpupo pa din siya. Ako kasi minsan, nawawala na yung po. So, and then, sabayan pa nung tone ng voice ko na talagang pagka may mali si Mama, i-enforce ko din na talaga, ito kasi mali. So, siguro doon kami nagkaiba na sa akin talaga sa part ko, which is talagang yun ang inayos sa akin. Yung pagka, tama naman yung
sasabihin ko. Pero dahil nga nagiging disrespectful ako. So si Shamida, she can still maintain yung pagiging respectful niya kay mama. Kaya siguro nakikinig si mama sa kanya. Like, wala ba kayo nagiging group meeting na, uy, wag ganyang gawin mo, ganito gawin mo. Like, nagtuturoan kayo, wala kayong ganon? May instances na nasasabihan ko siya na, kasi yung bibig mo din eh. Totoo naman. Totoo yun. Masyadong masyadong reckless yung mga niya, yung pagkakasabi niya, yung pagsagot Too niya. emotional kasi. Masyado kang makulit Oo. Ako actually, personally, hindi ko napapansin yun. Yung mga sinasabi niya na tawag dito, na matalim ako magsalita. Kasi ang gusto ko lang ma-point out pagka ganun, i-confront namin si mama. Gusto ko talaga makita niya yung situation at its worst. Kaya kung ano na yung worst na term na dapat kong gamitin ko na halimbawa yan kay Jaasiel, sabihin ko, paano po magiging open yan sa leader sa inyo nga di makapag-open? Yung mga ganun. Which is totoo naman. Totoo. Yung mga instances na ganun, nakikinig siya. Yun nga, pero nakikinig siya, bibigyan siya ng time makinig. Yun, hindi ko napapansin yun. Pero yun yung nakikita-observe nila. Pero siguro din kasi, ewan ko pwede nyo kayo bahala mag-confirm. Sa'yo kasi ang goal mo is understanding, maintindihan ng mama mo yung nangyari. Baka sa'yo, Gia, kasi ang goal mo is to hurt your mom? My goal is to be heard. Siguro that in that instance. Kasi nagparehas naman kayo. Ang goal na is to be heard. Pero like the way you project yung feelings ninyo. Oo. Like bakit nagiging different? Like kung sabihin yung ang goal nyo parehas is to be heard, why not nagiging iba yung effect? I think isa din yung factor dun. I mean, syempre, na-witness ko yun eh. So, dahil ako, di naman ako allowed na magsalita. Siya yung pader. Audience ka. Audience lang ako. Observation. Nag-observe ka. Na-observe ko. Kasi si ate, siguro sa past, ganyan. Walang maisusumbat sa kanya si mama na naging pasaway siya, ganito, ganyan. Or kapag may sinabi siya kay mama, walang maibabalik si mama sa kanya. Unlike sa kanila, kila ate, merong maibabalik si mama sa kanila. So, isa din, I think, naging factor nun kung bakit sa kanya, same lang naman ng context yung sinasabi nila or yung goal nila, same lang din naman. Pero mas nakikinig sa kanya. It's because, I think, na, ayun nga, na may maisusumbat kasi siya dito. Ganun, compare dito. So parang ang mindset ng mama is, dito ako makikinig kasi siya, wala naman siyang naging rason para mag-trigger ako sa kanya. Possible. Pwede. Pero like ang hirap nung kasi like kung ang goal nyo talaga is solution. 'Di ba? You have to hear everyone's side. Yeah. Pero yun nga kasi di rin naman nasanay si mami nyo sa ganun na talagang open communication, freely listening. Na without, yun din yung isa sa kailangan natin, I believe, na matutunan na we can communicate without being offended. Yeah. Without taking things na yung mga sinasabi personally. Like, kasi ang hirap kasi when you are easily offended, you react negatively. Yun talagang initial reaction mo. Yep. Exactly. Kasi when you've been hurt by words, you tend to want to hurt by words. Makabawi. Yeah. Diba? Kaya nga, ganito ka din. So, nagsasakitan kayo ngayon ng salita. Kasi nga, hindi na tuto yung response natin na yun, mag-mature tayo ng kaisipan. Sige, pakinggan ko. Okay, I see your point. I understand. Ganito, ganyan. Ayusin ko yan. Pero may problema din ako sa'yo. Baka pwede mo din ayusin to. Pwede namang gawin yun, di ba? Pero dahil kasi hindi natin nakakasanayan yun, and it's a good thing na God is giving us wisdom now how to handle, because especially in our generation right now, very out there yung pagdating sa mental health. Yeah. Diba? Very outspoken na siya ngayon na people are now want to open, ganito, they need therapy, ganito, ganyan. And I believe it's one of the things na kailangan din natin matutunan in order to lead yung other people, those who have not yet known Christ. Because as the same thing na nagiging problem ninyo at home, na they want as much as possible to open up to their parents but they were unable to
because yun nga of the culture, and I believe it's a curse. It's more than just family culture. It's more than just it's a spirit na isa nga sa natutunan ko. Number one, Satan hates marriage. Number one. Number two, Satan hates family. Kaya he's trying to destroy the family of God. And when it comes to authority, ang hirap magturo kung hindi mo na-experience. Oh. Sa di natutunan ko, I lack empathy. Kasi growing up sa church, nasanay nga ako sa privileges na ako lagi hindi. Hindi ako marunong umintindi ng iba. At nasanay ako na yung kunin yung authority ng father ko. Borrowed authority siya, and then i-impose ko sa mga peers ko. Like, hindi kayo sa akin dahil Anak ka ni Apostle. Ang isa din sa nakita, like, pag tinanggal natin yun, meron ka ba talagang karapatang magsalita? Oh. Do you really have the authority, especially yung most of your life nasa church, hindi ka naman nakaranas ng walang pera, walang makain, naghihirap na ganito, ganyan. So, sa madaling salita, spoiled. And ang hirap na yung spoiled ang magtuturo sa ibang tao, knowing na they lack experience doon sa nangyari. Kaya, isa din sa magandang ma-develop din natin is we learn. In fact, kanina nga nakakabasa ko sa Bible sa James chapter 1 na be quick to listen and slow to speak, slow to get angry. Kasi nga, when we listen, ang bilis nung pag ikaw talaga na-offend ka, ang bilis mong magalit. Yun nga, nawawala na sa proportion yung dapat na maging kaayusan kung bakit nag-usap. Pero because of lack of emotional intelligence, emotional IQ na ginagamit nila, hindi na aatin yun, and it causes more gap between family members. Yun nga, kung kayo family members pa lang yun, how much more pa yung wala talaga related kapag ikaw ay naging leader na, and then God will bring people unto you. Kaya, isa sa, yun, nakakatawa kasi we have real life examples na hindi naman natin talaga masyadong pinag-uusapan. Pero yun yung nagiging root talaga. True, yes. And it takes awareness, self-awareness first and foremost. Through the wisdom of God. Yun nga, kung hindi tayo ma-develop yung relationship natin with God, hindi natin makikita na ano pa yung mga kailangan natin na ayusin within us. Kayo like, di ba, syempre, growing up in your spiritual journey, spiritual growth, like, may mga tayo sa problem kayo, hindi nyo in-open sa iba, pero I believe in-open nyo kay Lord. Through prayer. Yes. Now, this is the challenge. Kasi kung nadidevelop ka sa ganun, meron naman horizontal. Like, if you now have the comfortability na mag-open kay Lord, like, truly unfiltered, na walang reservation, at some point in your life, maghahanap ka. Oh, yes. Horizontally na, like, kung paano ko, Lord, magpag-usap sa'yo, gusto kong bigyan mo din naman makakausap na. Ganun. Pero, kasi sa atin, mahirap maaminin, pero hindi tayo sa ganun. Yes. Right? That's why I am more grateful dahil kahit na yung grace ni Lord nandyan, dahil may time pa kami to ayusin, which is now we're doing it. Although ang hirap kasi yun nga, nakasanayan na, alam ni affection, siyempre hindi kami affectionate. Ayo. Christian na kami, biro mo on our age, late 20s, tapos ito early 20s, kailangan mag-kiss kami kay Mao, which is hindi kami ginagawa. Pero nakita ko yun na yes, it is significant and kailangan ko itong gawin. Hindi lang so para to build the routine. Kundi, din to breaking din to. Breaking to sa part ko, breaking to sa part namin. If we really want to fix yung matigas na build up, di ba, before, kailangan din namin ng something, ng force. So, may gagawin kami na talagang it will require us more effort, the uncomfortable things. And nakakatuwa kasi ngayon, yung mga unnatural sa amin before, may nagiging natural na siya, usual na siya, and it has improved a lot. Base sa mga kwento namin kanina na yung nangyari before. And it's a different, it's a different scenario now. Actually,
it just proves na it's never really late to change. Diba? Especially kapag naglilingkod ka kay Lord. Yes. I remember the time when Bishop Jed, your mom, talked with us. Oh, as a family. yes. Oo. So, isang tanong niya sa amin is disregard natin yung mga ang tanong dito, kaya nyo bang magbago? Willing ba kayong magbago? Kasi if doon ko rin nakita pa Fini, na kapag I need to surrender yung mga agendas ko. Na, ito yung tama ako, ito yung ano ko So, yun yung mga pinaglalaban ko, kaya lalong kumakapal yung gap. So, the time na I surrendered everything, Lord, I want to change. I want gusto ko rin maayos. And nakita ko talaga yung hope na nakakayaman. Yan, sabi ni Shunita, nakakayaman na at our age, matanda na kami, we're actually could be independent na we have our own job. Pero ito yung inaayos sa amin. So, nakita ko rin talaga yung empowerment and wisdom ni Lord. At the same time yung paglambot ng puso. Na if I am willing to change something, talagang si Lord ang kikilos. And compared before, dahil doon kami inayos, pakababa kami, and talagang kahit ayaw namin gawin yun nga, kahit ayaw namin maging affection, wala ka kumagalat sa umpisa Kasi sa akin nagsimula yun. I mean, naging open door yung during the time na tinatama ako. Like, under DA ako, no, ni Bishop Jed, yung mommy niya po. And that time talagang dito, nung una kasi ako lang yung tinatama. Hanggang sa, hindi nakikita talaga, kumbaga, nakikita ako, nagagawa ko, pero meron pang dito, hindi sila naapektuhan. Kumbaga, ako lang gumagawa, ganyan. Hanggang sa, ayun nga, kinausap nga kami ni Bishop Jed. Ang maganda dun kasi, siya yung dinideal on the DA process, tapos naisama kami. Syempre, yung sa kanya, bunga lang yun eh. There is something, sabi niya po, may pinagmulan talaga, may root talaga. So, I can say that I'm grateful to God kasi inayos kami sa ganung bagay. Yes. We are doing the things that we haven't really done before, like saying I love you kayo. Last time na nagsabi ako na I love you kay mama kanina. So, yung mga ganung ways. Sa akin kasi, yun, talagang Oo. Dahil kay mama, hindi ko siya ginagawa sa iba. Siguro sa mga kapatid. Implied na kasi sa amin yan eh. Yes, alam ko na mahal mo ako, wag mo lang sabihin. Alam mo na mahal kita. In-check nga, in-check. Chinese. Talagang may na-break talaga sa amin. Yes. I really thank God na yun nga, I saw na it's never really late. Too late. Wala ba kayong regrets? Na sana dati pa natin ito ginawa. Dato sana pa nag-struggle si Jassel para... Alam mo, that proves na you're not unnecessary. Amen! Diba? Dun sa part na yung yung changes, syempre, meron din mga na before sana naagahan mo. Totoo. Change ganyan. Pero kay Jassel, hindi naman necessary na kailangan merong magkaroon ng problema for us to start changing. So may mga ganun din. Pero regardless, diba, we are at the present. So thankful ako dahil dumating din yung pagkakataon. Diba na nabigyan kami ng chance, all of us, to change, at the same time to mend yung relationship. Ganyan, nasa process pa din kami ng yung restoration ng relationship. Pero kasi, yung gap talaga is napakalaki, lawak, napakapal. And yun yung work out namin ngayon. And yun nga, yung sinabi ni Gia, yung kagandahan ng paglilikod sa Lord kasi
pag both kayo, lahat kami nag-mature spiritually, we see different angles, nakikita din namin. And yung part na kailangan i-demand ko siya na siya muna yung magbago. Oh, yes. Kasi nagmamature kayo na. Nakikita ko, ako personally, kailangan ko itong baguhin. Kahit na siya, meron din siyang dapat na baguhin. Oo, totoo. So it brings my attention to myself na kailangan ayusin ko to. Not because, para ipakita ko sa kanila yung nagbago ko, but because it's the right thing to do. Tsaka nakita ko rin na yung transition nila is hindi lang dahil kay Jocelyn. Kasi nag-start thinking kay Ate Shen. Kasi nung time na nahiwalay nga si Ate Shen sa kanila, saka lang nag-sprung up ng ganyan. Oo. So I believe the same year yun, pag kinasal si Ate Shen. Oo. Yung year na yun, yun parang Doon nag-sprung up kasi dati pagka may, ayun nga, na magkakaroon ng conflict. Si Ate Shen talaga ang nakakaanuhan ni Mama. Syempre, nakasal na. So, lipat na sa amin. So, nag-sprung up na. Ayun. Pero titignan natin like yung sinabi ni Pastor Jeremiah Belka. We will talk about providence. Oo. Like, I believe it's providence of God na rin na nangyari. I mean, as much as possible na ayaw natin may negative na nangyari, but something has to happen. For example, biblically speaking, nangyari sa Israel, nung sila slaves sa Egypt, na God had to punish, God had to send 10 plagues sa mga Egyptians in order to release. Pinakamalala is namatay yung firstborn. Yun talaga yung nag-push kay Pharaoh na Palaya. And kung titignan natin ang Bible, there are a lot of times that the providence of God was working, na something has to happen in order for this to happen, in order for a solution to come up. Kaya nga hindi natin maintindihan totally talaga kung paano kumilos si Lord. Kanya kapang paraan. And we have to keep our hearts and minds always open na yun kasi tinatanggal din sa atin ni Lord yung rigid thinking na one size fits all. Oh, yes. It worked with you guys, but maybe, possibly, hindi naman mag-work sa amin at a certain point lang, pero kulang na. Yes. Something has to change, something has to develop, improve. And dun tayo, dinadala ni Lord na, yes, merong experiences. I heard a man of God say, na, if we always based on past experiences, if we always based kung ano experience ng mga parents natin, experience ng mga leaders natin, God can never do something new. Like, sasabihin nila, huwag mong gagawin niya kasi alam ko na kung ano mangyayari. So if that's the kind of concept and perspective na ini-instill mo sa mga tao, ini-implant mo sa mga tao, then they will always just depend on you rather than depending on God. Yes. And God cannot do something new. Then we are putting God in a box. Therefore, pinakamalaking kasalanan natin, kasalanan ng Israel, we are limiting the Holy One of God. Yes. And yun nga, I believe, yung nangyari, providence sa inyo, the wall was broken, the four corners of the wall was broken, na kaya ngayon, may mga nagiging effect na, nagiging fruit, which is, ang pinaka-initial response ninyo is uncomfortable. Unfamiliar territory kasi siya. Yes. And yun nga, yung kagandahan doon na kapag si Lord may ginagawa ng bago, it's unfamiliar. Kagaya nung dinala na ni Lord yung Israel sa promise na it's unfamiliar sa kanila. Yes. Kaya something has to break, something has to, kailangan nilang iwan, something has to change. And we have to be ready for that. Yes. Because if we're not ready for that, hindi din natin ma-ready yung next generation. Yes, true. And also yung mga tao na gustong kumilala kay Lord o makikita na nakakilala kay Lord. Yes. Kaya it's beautiful how God works. And andun na tayo sa topic na yun na breaking point. So definitely different lives, different ages, different personalities, different breaking point. So why not share to us sa inyo kung ano yung mga breaking point, turning point, and then break.